Good day mga paps, bali natanggal na natin yung shifter na NGRT. Then ikakabit na natin yung S4 sa 5,000. So yun, bali tinanggal na natin yung shifter na NGRT. Then tinanggal ko rin yung bracket ng top box para makita yung delete fender nya. So ito yung ilalagay natin. Ito yung bracket, direto yung S4. So 5,000 nyo kung plug and play ba itong bracket ito, tsaka ano yung magiging tindig nya once na nakakabit na. So ito yung NGRT. So sa angkasan, ito pa rin naman gagamitin natin angkasan. Nakakabit pa yung isa. Tapos siguro magiging ano ko dito is kailangan ko mag bleed ng preno ulit kasi kailangan kong ipalin yung hose sa kabila kasi tatama siya dito eh. So ito yung isa sa mga magiging conflict, pero minor lang naman. Then sa bolt naman, ang kailangan nyo ay ganito kaliit. I think 12 ito yung sukat para dito, kasi kapag maganto kahaba tatama sa chassis, so hindi nyo siya malalapat. So kailangan nyo na bali 4 na ganito para malagay siya. Then ito, para lang naman to dito sa likod, para sa preno. Ganyan lang naman yan. So yun, kabit ko to. Then 5,000 yun yung magiging revision or changes na kailangan. Let's go. So una natin kakabit yung bracket. So sa bracket, ano lang naman siya, plug and play na. So check lang natin yung mga tornilyo, baka may iba ng ikot. Yan, pasok to. Kasi may mga tornilyo na ano, pakanan or iba yung thread. Kaya huwag nyong pilitin yung bolt kapag ayaw pumasok kasi masisira lang yung thread. Alin. Yan, so sa bracket, sa paglagay niya sa chassis, plug and play na lang siya. Wala naman kayong kailangan baguhin sa mga butas. Sikipan nyo lang muna. Yan. So ipakita ko sa inyo ba't kailangan nyo ng ganito lang kalit na bolts. So ito yung reason ba't kailangan nyo ng ganito lang kalit na bolts. Kasi kapag nilagay nyo na to dito, yan, pag sobrang haba yan, tatama na siya dito sa chassis. So sakto lang yung ganito para doon sa S4. So kailangan nyo ng 4 na ganito mga paps. Sa sukat, pero ito normal na bolt eh. Yan, yun yung ibabawas nyo. Screenshot nyo na lang. Yan, kabit na natin yung kabila. So ito naman yung bracket para dito sa right side. Kabit natin. Basta yung mga bolt kapag hindi pasok kung nyo pipilitin. Kasi masisira lang yung thread. Sipan lang natin. Ang problema pa dito, itong elbow, kung fit ba dun sa S4, kung di ba tatama. So yan, papataw sa inyo. So ganito yung itsura nung bracket kapag nakakabit na. So plug and play lang siya. Wala na kayong buputasan dito. Ganun sa kabila. So ganyan lang din yung sa bracket dito sa may kaliwa. So ngayon kakabit na natin yung shifter.
So yun, bali unahin natin ikabit yung shifter dito sa left side. So ito yung sa left side. Then ito yung gear shift pedal na gagamitin natin. So naka GP shift na siya. So 1 up, 5 down na siya. So wala na yung rod. Kabit natin. Dito naman marami kasi itong butas, di ba? So kayo na magtatansya kung gaano kataas yung gusto nyo. Ay wait, may spacer nga pala itong S4. Kabit natin. Yung bali ito yung spacer sa likod ng S4. So for example ito, makita nyo may space dyan. Lagay nyo lang ito. Yan. Ayan siya, diba? Para siya dito. So yun, try natin ikabit. Siguro dito muna. Kasi adjust ko na lang mamaya. Yung taas. So yan, balik kinakabit na natin yung gear shift pedal. So patapos na tayo dito sa kaliwang side. So next na natin yung sa may kabila, sa may brake. So yan, tapos na itong sa kaliwa. Pakita ko sa inyo. Yung fitment ng left side with bracket. Man natin yung dito sa may right side. Let's go. So yun mga paps, nakabit na natin yung dito sa right side. So kagandahan, hindi na tayo nag-bleed. So nagawa naman ng paraan yung fitment ng brake pump. So yun, nakabit na natin siya. And good thing din, sakto yung elbow. Hindi na ako magpapa-edit. Then yung bracket ganun pa rin naman. So yun, pakita ko sa inyo ng buo. So mga paps, ito na yung fitment ng S4. So yun mga paps, nakabitan natin yung S4 with bracket. So kung nagustuhan nyo itong video na to, palike and follow mga paps. Yun lang, try safe.